Ang laki pala talaga ng baboyan ng tiyuhin mo, no? Akalain mo yun? Asensado na talaga siya. Bakit? Ano bang dapat mong asahan? Napatay na ako? Walang yakang bata ka! Papatay kita! Ang tagal ko nagtimpi sa'yo! Ngayon, wala ka nakawala! Minsan kung sino pa ang tao, sila pa ang gumagawa ng hindi ka nais-nais sa kapwa. Kumbaga, sila pa yung mas asal hayop kesa sa totoong hayop. Yung tipong kung ano ang maisipan nilang gawin, gagawin ka agad nila kahit pa makasakit sila ng kapwa nila. Naranasan ko na po kasing mabiktima ng mga taong akala ko mapagkakatiwalaan ko. Yung akala ko, tunay na kaibigan ang turing sa akin. Yun pala, kakumpetensya. Kaya naman nais ko pong ibahagi ang aking karanasan. Natiyak kong hindi lang marami ang makaka-relate, kundi kapupulutan din ng aral. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Ako nga po pala si Marco. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Mano po, Nay, Tay. Kawaan ka ng Diyos, anak. O Marco anak, may nahanap ka na bang trabaho? Yun nga po, Nay. Wala pa rin po. Ang hirap talaga kapag hindi ka nakatungtong ng koleyo. Hindi ka kaagad makakahanap ng trabaho. Kung may mahanap man, hindi naman swak sa tinapos ko. Ay, ano ba yan? Pasensya ka na talaga anak ha. Kung sana hindi nagkasakit tong tatay mo, hindi sana natin maisasangla ang lupang sinasaka natin. Sabay pa sana kayong makakapag-aral ng kapatid mo. Hayaan niyo na po, Nay. Hindi naman po natin maiiwasan yung ganitong pangyayari. Saka, hindi naman po natin ginusto yun. Ang importante, napagamot natin si tatay. Tsaka kasama natin siya hanggang sa ngayon. Sa bagay. Ay nako anak, ang swerte talaga namin at isang katulad mo ang naging anak namin. Siya, magbihis ka na muna at magpahinga ka na. Malapit na rin namang maluto tong ulam natin. Kakain na tayo pagkatapos nito. O sige po, Nay. Kinabukasan ay maaga akong gumising at nag-asikaso upang muling magbakasakali na makahanap na ng trabaho. Pero hindi pa man ako nakakaalis ng bahay. Narinig kong tumunog ang cellphone ko na nasa bulsa ng pantalon ko. Kunot ang noo kong dinukot yon sa katiningnan ng caller ID. Nagtaka pa ako dahil galing sa unknown caller ang numerong tumatawag. Nag-aalangan pa akong pindutin ang answer button. Dahil hindi ko naman talaga ugaling sumagot sa mga tawag na galing sa mga numerong hindi naman nakasave sa cellphone ko. Ngunit sa kabila nun, sinagot ko pa rin ito. At isang pamilyar na boses ang bumungad sa pandinig ko nang maitapat ko na sa tenga ko ang cellphone na hawak ko. Anak nung, bakit ang tagal mo sumagot? Isagani? Ikaw ba yan? Damuho ka. Ang ganda ng bungad mo ah. Ikaw nga tong tatawag ng walang pasabi, ikaw pa yung galit? Bakit hindi ka muna kasi nag-text bago tumawag? Alam mo namang hindi ko sinasagot yung mga tawag na hindi naka-phone book sa cellphone ko. Lungyo, ang dami mo naman sinabi. Pasensya ka na. Akala ko, nabanggit na ng nanay mo sa'yo eh. At saka sa kanya ko rin nakakuha tong number mo. Nagkasalubong kami kanina dun sa palengke. O ano, ba't ka napatawag? Pakabilisan lang ha, may lalakarin pa ako importante. Lolo ka rin? May trabaho ka na? Sabi ng nanay mo kanina, wala ka pa nahanap na trabaho. Wala pa nga. Kaya nga ako alis ngayon para maghanap ng trabaho. Oh, yun naman pala eh. Siya, huwag ka nang umalis dito. Magtrabaho ka na lang sa baboyan ng tiyuhin ko. Yun kung gusto mo lang naman. Hindi ka naman mahirapan kasi kasama mo ako dito eh. Sadyang kailangan ko lang talaga ng katuwang sa pagbabantay. Kasi lumalaki na tong figure eh. Marami na rin suki si Tiyo sa palengke. Kaya kailangan na talaga ng dagdag tao dito.
Talaga? Hindi mo mabuti pala nagkasalubong kayo ni nanay kanina sa palengke, ano? O siya, sige. Hindi ko natatanggihan yan. Trabaho yan eh. Ang lakas ko talaga kay Lord. Lord, thank you Lord. Napatingala pa ako noon sa maaliwalas na kalangitan habang nakangiti ng malapad. Para sa akin kasi, isa yung biyaya na dapat ipagpasalamat. Loko. O siya, pwede ka nang pumunta dito bukas para makapagsimula ka na kagad. Magdala ka ng mga damit mo kasi stay in tayo dito ah. Tsaka huwag ka mag-alala. Day off naman kada kinsenas kaya hindi mo masyado mamimiss yung pamilya mo. Okay pre, sige, salamat. Nagkatawanan pa kami ni Isagani noon bago ko tuluyang ibaba ang tawag. Magkaibigan na kami kasi ni Isagani simula pa elementarya. Hindi ko masasabing matalik kaming magkaibigan. Pero siya lang ang kaibigan na itinuturing kong totoo sa akin. Yung iba kasi, kinakaibigan lang ako kapag may kailangan sila. Madalas kapag may mga art projects, sa akin nila pinapagawa. Yung iba, nililibre ako ng pagkain. Pero yung iba, ni simpleng thank you, wala. Pero hindi ko na yun inintindi. Ang mahalaga lang kasi sa akin noon, gumraduate ng walang kaaway sa eskwela. Kaya ako nasabing iba si Isagani sa kanila. Dahil tinutulungan niya ako. Lalong-lalo na sa mga subjects kung saan ako mahina. Opo, matalino si Isagani. Pero dahil gipit din sa buhay, hindi na siya nakatapos ng kolehiyo at tumulong na lang sa kanyang tiyuhin sa negosyo. Yun nga yung babuyan na nasa kabilang bayan lang naman. Nay, may trabaho na po ako. Aba mabuti. Saan naman yan, anak? Kinaisagani po, Nay. Sa piggery po ng tiyuhin niyang si Mantonyo. Siya nga po pala, Nay. Nagkausap pala kayo ni Isagani sa may palengke kanina. Di niyo man lang sinabi sa akin. Ay naku, oo nga pala. Pasensya na't nagiging makakalimutin na ang nanay mo. Nagmamadali rin kasi ako kanina. Alam mo namang marami tayong suki ng kakanin. Kaya kailangan kong makauwi ka agad para makapagluto. Ko, sinanay talaga oh. Siya, ayos lang po yun. Science of aging ata yan eh. Kinabukasan 5:00 pa lang ng umaga. Gising na ako para makapaghanda. Mas maganda kasing bumiyahe ng maaga para hindi pa masakit sa balat ang sikat ng araw. Saka para na rin hindi masyadong nakakapagod ang biyahe. Ingat ka ron, anak, ha? Palagi kang magdadasal. Huwag mong kakalimutan ang mga biniling ko sa'yo. Maging mabuti ka sa mga taong nakakasalamuha mo. Pero huwag ka pa rin magtitiwala ka agad. Hindi mo alam kung totoo ba ang pinapakita nila o pakitang tao lang. Mahirap na anak at baka mapahama ka pa. Opo naman, Nay. Di ko po makakalimutan. Mag-iingat din po kayo dito ah. Ikaw, Matel. Huwag mo papasakitin yung ulo ni nanay ah. Nako, kapag nalaman ko lang na pasaway ka kila tatay, hindi ko dadagdagan yung baon mo, sige ka. Kuya naman, para namang hindi mo ko kilala, mabait kaya ako. Sus, mabait ka lang kapag may hinihingi ka kay nanay eh. Ay nako, kayong dalawa talaga. Tama na nga yan. Sige na Marco. Lumakad ka na at baka abutan ka pa ng mataas na sikat ng araw. Nagpaalam na nga ako kina nanay at nag-abang na ng tricycle papunta sa terminal ng bus. Hindi rin kasi biro ang layo kahit nasa kabilang bayan lang yon. At mas mahal ang pamasahe kung magta-tricycle lang ako. Matapos ang halos kalahating oras na biyahe, nakarating na ako sa babuyan ng tiyuhe ni Isagani. Nakita ko siyang nakaupo sa ilalim ng isang puno ng kamatsile. At nang mapansin niya ang pagdating ko, agad siyang tumayo at kumaway. Pre, kumusta biyahe? Buti maaga ka. Maayos naman ako. Kaya nga maaga ako umalis para hindi masyado mainit eh. Nakakadagdag pagod kasi bumiyahe na tirik yung araw. Kusabagay. O siya, tara na. Ipapakilala na kita kay Tio Tonyo. Pumasok kami sa isang malawak na bakuran na napapalibutan ng mga puno ng mahogani. Sa gitnang bahagi, nakatayo ang isang sementadong bahay na sasapat lang na tirahan ng 2 tao. Hindi na kumatok pa si Isagani nang marating namin yon.
at agad nang binuksan ang pinto. Saka niyaya akong pumasok. Simple lang ang loob ng bahay, pero nakatiles ang sahig at merong sofa. Maya-maya lang, may isang matandang lalaki na lumabas mula sa isang kwarto. Oh, Tio, ito po pala si Marco, yung kaibigan ko sinasabi sa inyo. Siya po yung isasama ko sa pagbabantay ng piggery. Magandang umaga ho sa inyo, Mang Tonyo. Magandang umaga rin, iho. Oh, ano? Sigurado ka na bang gusto mo magtrabaho sa baboyan ko? Gusto ko yung mapagkakatiwalaan at sigurado magtatagal. Alam mo namang mahirap yung papalit-palit ng trabahador. Nako, Mang Tonyo, wag po kayo mag-alala. Pagbubutihin ko ho yung trabaho ko at sisiguraduhin ko magtatagal ako dito. Sadyang mahirap po kasi maghanap ng mapagtatrabahuan eh. Sakto namang kailangan niyo pala ng bagong trabahador. Isa po itong malaking tulong sa akin, Mang Tonyo. Totoo yan, Chong. Masipag po talaga itong si Marco. Saka, magkasama naman kami doon. Imposibleng hindi tumagal to si Marco sa trabaho. Isang gundikit ko to dati pa eh. Hindi siya mabuburyo kapag ako kasama niya. Hindi ba, pre? Oo naman, pre. O siya, kung ganun isama mo na siya sa baboyan. Isa gani, ikaw na rin bahala dyan ha. Ikaw na magsabi sa kanya ng mga gagawin niya. Marco, aasahan ko magiging maayos yung pagtatrabaho mo dito ha. Makakaasa po kayo, Mang Tonyo. Maraming salamat po ha. Mabuti naman kung ganun. O siya, lumakad na kayo. O sige po, alis na po kami, Chong. Noon nga ay lumakad na kami papunta sa kinaroroonan ng babuyan ni Mang Tonyo. Malaki na nga ang babuyan na yon, kumpara sa sinasabi noon ni Isagani. Dati kasi, tatatlo lang daw ang baboy na inaalagaan niya. Pero ngayon, may 10 baboy na ang naroroon. Halos 1 kilometro pa ang nilakad namin bago namin marating ang babuyan. Pumasok kami sa isang lote na may bakod na cyclone wires. Dumiretso kami sa isang bahay at sementado rin yon. Mas maliit nga lang yon kaysa sa bahay ni Mang Tonyo. Ngunit walang kwarto. Kumbaga, kwadrado lang at parang dinisenyo lang talaga para maging tulugan ng mga tagabantay ng baboyan. O ano, pre? Ayos ba? Abay, syempre naman, no? Tsaka, ang laki pala talaga ng baboyan ng tsuhin mo, no? Akalain mo yun? Asensado na talaga siya. Pero simple lang yung pamumuhay na meron siya. Ganyan talaga siya kahit noon pa. O paano, pre? Dito ako sa baba ng deck tapos diyan ka sa taas ha. Takot ako sa matataas eh. Sige, pre. Ayos lang. Walang problema yon. Salamat ulit sa pag-offer ng trabaho na to sa akin, ha? Kailangan ko kasi talaga ng trabaho ngayon. Wala ko ba, pre? Para ka namang others dyan. Siyempre magkaibigan tayo. At yung magkaibigan, nagtutulungan, di ba? Oo na. Siya, pwede bang magpahinga na lang muna ako? Sige, pre. Pahinga ka lang dyan. Mamaya na lang kita ililibot dito sa baboyan. Saka mamaya na kita tuturuan ng mga dapat mong gawin. Magkaiba kasi tayo ng day off. Kaya kailangan, alam mo lang gagawin kapag ikaw lang mag-isa. O sige, pre. Walang problema. Idlip muna ako, ha? Dahil sa pagod sa biyahe ay agad din akong nakatulog ng mga oras na yon. Nang magising ako ng hapong din yon, saka nga ako tinuruan ni Isagani sa mga dapat na gagawin sa babuyan. Kinagabihan, maaga kaming naghapunan at natulog dahil ayon kay Isagani, 6:00 pa lang ng umaga ay dapat gising na kami. Bukod kasi sa magpapakain kami ng baboy, maglilinis pa kami ng mga koral. Mahimbing naman akong nakatulog ng gabing yon kahit pa umidlip ako nung hapon. Kinabukasan, nagising ako nang tumunog ang cellphone ko. Doon kasi ako nag-set ng alarm pasiguradong magigising ako sa umaga. Pupungas-pungas akong bumangon at agad na bumaba sa deck. Wala na si Isagani sa kanyang higaan pagbaba ko. Nagmumug na lang ako at nagtimpla ng kape at saka ako lumabas. Doon ko naman siyang nakitang nakaupo sa isang kahoy na upuan na nasa ilalim ng punong mangga habang naninigarilyo. Napalingon naman siya sa gawi ko nang mapansin niya akong naglalakad patungo sa kinaroroonan niya.
Umupo ako sa espasyong nasa tabi niya saka humigop ng kape mula sa tasang hawak ko. Oh, pre, buti gising ka na. Oo eh. Nag-alarm kasi talaga ako para maaga ako magising. Nakakahiya naman kung tatanghaliin ako sa unang araw ng trabaho ko. Ikaw naman pre chill ka lang. Wala naman tayong time card eh. Pwede naman kitang gisingin kung sakaling maliit ka ng gising. Tayong dalawa lang naman nandito, di ba? Saka ano ka ba? Pamangkin ako ng amo. Ano ka ba, pre? Mas mabuti na yung nakalam yung cellphone ko para hindi naman hassle sa'yo, no? Para namang hindi mo ako kilala niyan. Basta may dedikasyon ako sa isang bagay, magsisikap talaga ako. Mahirap na. Kahit pa na magkaibigan tayo, iba pa rin ang trabaho. Bonus na lang na kasundo ko yung makakatrabaho ko. Tapos kaibigan ko pa. Ikaw talaga pre Kumusta naman tulog mo? Maayos naman. Kaya nga kung wala akong alarm, siguradong late na ako magigising eh. Buti na lang hindi ka naghihilik. Loko. O siya, pagtapos natin magkape, mag-almusal muna tayo. Bibili lang muna ako ng sopas kila Aling Elena. Okay lang ba sa'yo yun? Diet kasi ako eh. Sus! Laki-laki ng tiyan mo, nagda-diet ka niyan? Kaya nga magda-diet eh. Ito naman Pagkatapos magkape ay umalis na nga si Isagani para bumili ng kakainin namin para sa almusal. Ako naman noon, naligo na muna. Saktong pagtapos ko sa pagligo, nakauwi na rin siya dala ang 2 supot ng sopas. Inasar ko pa nga siya kasi pang 2 tao yung isang supot. Kahit pa sinabi niyang nagda-diet daw siya. Napaismid na lang siya at hindi na sumagot pa. Kumain na lang kami saka nagpahinga saglit bago nagtungo na sa babuyan para gawin ang mga gawain namin para sa umagang yon. Oh, pre, ikaw maglinis sa kaliwang side Ako naman dito sa kanan. Sige pre, walang problema. Siya nga pala pre. Mamaya, pupunta dito yung magkakatay ng baboy. Kakatay na kasi tong isang to eh. Aba, di makakapag-ulam pala tayo na masarap mamaya. Sigurado ako may party tayo dyan. Nakita ko kasi puro isda yung nakastock sa freezer nyo eh. Siyempre naman. Ano ka ba? Makakapag-ulam tayo nito, inihaw na baboy mamaya. Teka lang Tawagan ko muna pala yung isang suki ni Tio Tonyo. Tindera ng karne yun eh. Gusto niya kasi siya yung pipili. Ay, mas mabuti nga yun na siya yung pipili ng karne niya. Pero teka, tindera ba ang sinabi mo? Di babae yun. Dalaga ba? Aba, at bakit ka naman parang aso nakangisi dyan? Ikaw pre sinasabi ko sa'yo, huwag ka magbabalak na manligaw sa tinderang yun. Ano siya? Maliligaw agad? Tinatanong ko lang eh. Pero bakit bawal? Siguro ikaw yung nanliligaw sa kanya no? Aminin mo na. Puma ka na pala ngayon Mr. Loverboy ka na pala Ano puma ka dyan? Ang dami mong alam Di Puma. Pumapag-ibig, hindi mo alam yun. Ang hina mo naman. Nang lumalim na ang gabi, hindi ko mawari kung bakit hindi ako dalawin ng antok. Pabaling-baling lang ako sa higaan, pero ang isip ko lumilipad sa kung saan. Hanggang sa may marinig akong mga kaluskos mula sa labas. May mga tunog din na parabang kinukutkot yung pader. Mahirap baliwalain ang ganong ingay, kaya naman nagmatiyag pa ako. Ilang sandali pa, nagsimula nang umalulong ang mga asong gala sa labas ng piggery at sinundan naman yon ng isang huni. Para bang sa baboy? Ngunit nagtataka ako dahil parang kakaiba naman yata yung tunog. Para kasing mabangis ang mga tunog na ginagawa ng baboy na nasa labas lang ng bahay. Hindi ko mawari ngunit bahagyang nanayo ang mga balahibo ko sa katawan ng mga oras na yon. Napaisip ako ng malalim dahil doon. May 7 dipang distansya kasi mula sa mga koral ng baboy hanggang sa bahay na tinutuluyan namin. Kaya imposible talagang rinig na rinig ko yung singasing ng baboy na yon. Hanggang sa hindi ko namalayan, nakatulugan ko na pala ang pag-iisip. Kinabukasan, kinausap ko si Isagani. Nagtaka kasi talaga ako kung ako lang ba ang nakakarinig ng kakaibang tunog na yon.
Pre, wala ka bang naririnig ng huni ng hayop kagabi? Huni ng hayop? Anong klaseng huni ba? Maraming hayop dito kaya malamang sa kanila nang gagaling yung naririnig mo. Hindi pre, para kasing huni ng baboy. Ano? Malamang, maririnig mo talaga yun eh, baboy yun to eh. Ano ka ba pre? Masyado ka naman napaparaning eh. Pero hindi eh. Iba kasi talaga pre. Parang angin lang mabangis na baboy. Saka hindi naman masyadong abot dito yung ingay ng mga baboy ah. Tapos halika dito. Oh, yan oh. Sige nga, ipaliwanag mo yung kaskas sa mga pader na yan. Gawa ng matalim na kuko yan, di ba? Ayan oh. Bay, oo nga no. Pero hayaan mo na yan. Baka aso lang ang kumaskas dyan. Tara na, magpakain na tayo ng baboy. Tsaka maglinis na rin tayo kasi mamaya pagkatapos nito, darating dito yung suki ni Tio. Nakakahiya naman kung naamoy niya yung dumi ng baboy. Napailing na lamang ako dahil sa sinabi ni Isagani. Para kasing wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Sumunod na lang ako sa kanya saka pinakain din ang mga baboy na nasa kaliwang mga koral. Maya-maya pa, narinig ko na lamang ang pagtawag ng isang babae kay Isagani. Nasa gawing likuran ko lang siya, kaya naman otomatiko akong napalingon. Doon ay nakita ko ang isang magandang dalaga. Morena, magaganda ang bilugang mga mata, katamtaman ang tangos ng ilong, at may maninipis na mga labi. Tila natuod ako sa kinatatayuan ko nang masilayan ko ang tila inukit na figura sa harapan ko. Magandang umaga, Isagani. May kasama ka pala? Oh, Laika! Nandito ka na pala. Abay, ang aga mo naman. Pasensya ka na, hindi pa kami nakakalinis dito ah. Mabaho tuloy. Ano ka ba naman, Gani? Malamang mabaho, babuyan to eh. Teka, sino yung kasama mo? Oh, si Marco yan. Kaibigan ko. Dito rin siya nagtatrabaho. Hindi ko na kasi kayang gawain dito sa babuyan. Gawa ng dumadami na yung alaga ni Chong. Sa bagay. Hi Marco, ako nga pala si Laika. Ah, Marco nga pala. Marco yung pangalan ko. Aha, Marco pala. Ang cute mo namang mag-blush. Narinig ko namang napaismid sa tabi ko si Isagani. Nagselos yata sa pagpansin sa akin ni Laika. Tara, Laika. Nandun yung mga karne na order mo sa bahay. Pre, ikaw muna bahala dyan ha. O sige pre, no problem. Nakita kong si Isagani na ang naghatid ng mga karne papunta sa tricycle na naghihintay kay Laika sa labas ng bakuran. Kumaway pa nga ang babae sa akin bago ito tuluyang sumakay sa tricycle. Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti. Ngunit pinutol ko yon nang makitang nakatingin ng matiim sa akin si Isagani. Wala naman siyang ibang sinabi, kaya naman ipinagkibit balikat ko na lamang yon. Maaga rin akong nakatulog ng gabing yon dahil wala na akong narinig na kakaibang mga tunog. Kaya naman napahimbing ang tulog ko. Ngunit kinabukasan, isang sigaw ang pumukaw sa akin mula sa pagkakahimbing. Alam kong kay Isagani galing ang boses na yon. Kaya naman dali-dali akong bumaba sa deck saka dumiretso sa labas. Luminga ako sa paligid, ngunit hindi ko namataan si Isagani. Nang mapagawi ang tingin ko sa babuyan, nakita ko siyang nakasalampak sa sahig kaya mabilis ko siyang dinaluhan. Isang kalunos-lunos na pangyayari ang gumulantang sa akin nang mapadako ang paningin ko sa kung saan nakatingin si Isagani. Patay na ang dalawang buntis na inahing baboy. Wakwak ang tiyan at wala na rin ang mga biik sa tiyan ng mga ito. Nagkalat naman ang mga dugo at lamang loob sa buong koral. Anong... Isagani, sino may gawa nito? Hindi ko rin alam pre. Basta't nagising na lang ako dahil narinig kong umiiyak yung mga yan kanina madaling araw. Hindi ko na lang pinansin dahil akala ko wala lang eh. Tapos kanina pagising ko, nagtaka ako dahil napakarami langaw sa paligid. Umaalingasaw yung malansang amoy tapos ito na. Nadatnang ko patay yung mga inahing baboy. Ano? Bakit hindi mo ako ginising? Di sana napuntahan natin agad. Nako naman pre,
Siguradong papagalitan tayo ni Mang Tonyo. Buntis pa naman tong baboy na to. Paano na yan? Sabihin na lang natin kay Chong yung totoong nangyari. Wala naman tayong kasalanan eh. Naku, wag naman sana tayo mayari ni Mang Tonyo. Malaking kawalan to para sa negosyo niya. Nilinis muna namin ni Isagani ang mga koral at inilibing ang mga patay na baboy. Pagkatapos ay pinakain namin ang iba pang mga baboy. Saka kami nagtungo sa bahay ni Mang Tonyo. Sinabi namin sa kanya ang tungkol sa nangyari sa mga inahing baboy niya. Ano? Patay yung mga inahing baboy ko? Paano nangyari yun? Hindi po namin alam, Chong. Basta pagising namin, patay na yung dalawang inahin eh. Wakwak yun dyan tapos nagkalat yung laman loob sa koral. Yung ibang bituko nga po nakasabit sa gilid ng koral. Abay, napaka-brutal naman na pagkamatay na alaga ko. Paano na ngayon yan? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na bantayin yung maigi yung baboyan? Hindi mo ba alam na malaking pera yung nalugi sa atin dahil dyan? Ikaw, Marco, wala ka man lang ba narinig kagabi? Pasensya na po, Mang Tonyo. Hindi ko rin po kasi namalayan kagabi dahil napasarap po yung tulog ko eh. Pero sa tingin ko po, Mang Tonyo, hindi pangkaraniwan ng pagkamatay ng mga baboy nyo. Para po kasing may galit sa inyo eh. Imposible namang mabangis na hayop ang may gawa nun. Ngayon lang din nangyari to. Dati, hindi naman inaatake ng kusina o kung ano man yung alagang baboy niyo, Chong ah. Baka may nakaaway lang po kayo. Imposible ang sinasabi mo. Minsan na nga lang ako lumabas dito ng bahay paano ako magkakaroon ng kaaway niyan? Kung wala po kayong kaaway, baka naman po may inggit sa inyo ang gumawa nito. Kasi umaasenso na yung buhay niyo eh. Ay, baka nga. Siya, bumalik na nga kayo doon at baka mamaya may lumapan na naman sa iba kong alaga. Malulugi tayo niyan. O sige po, Chong. Alis na po kami. Maging mapagmatsyag lang kayo sa paligid at huwag kayong tulog mantika. Baka mamaya pati kayo malapa rin dyan. Kinabahan ako sa mga sinabing yon ni Mang Tonyo. Para kasing may ibang pakahulugan siya roon. Pakiramdam ko kasi may alam siya at ayaw niya lang magsalita. Inalis ko na lang sa isip ko ang mga bagay na yon. Dahil baka nga nag-o-overthink lang ako. Matuli na lumipas ang 2 linggo at hindi ko na nga muling narinig pa ang mga kakaibang tunog. Nawala na rin sa isip ko ang nangyaring karumal-dumal na pagpatay sa mga alagang baboy ni Mang Tonyo. Hindi ko na malaya na Biyernes na pala at day off ko na kinabukasan. Kaya naman kinahaponan. Nagpaalam na agad ako kay Isagani na uuwi sa amin para naman makasama ko ng mas matagal ang pamilya ko. Sabado ng hapon din naman kasi ang balik ko sa babuyan. Pag-uwi ko, sinalubong agad ako ng kapatid kong si Matel ng yakap. Kuya! Aba, makayakap naman to, parang ilang taon tayo hindi nagkita. Namiss ka kaya namin. Nako, wag kang umuso at nagmumukha kang pato. Nga pala, nasa si nanay? Nasa loob kuya sa kusina. Nagluluto ng paborito mong tinola. Aba, sakto ah. Namiss ko din kumain ng luto ni nanay. O ito, egg tart. Paborito mo yan, di ba? Yehey! Thank you kuya. Kaya ikaw ang paborito kong kuya eh. Sus! Bibilogin mo pa yung ulo ko. Matagal na tong bilog, no? Siyempre, paborito mo ko kasi ako lang yung nag-iisang kuya mo. Kala mo ha? Kuya naman, pumasok ka na nga lang doon. Nood tayo ng TV, tara. Tapos kainin natin tong egg tart. Napapailing na lang ako dahil sa kapilyuhan ng kapatid ko. Pagkatapos kong magmano kay nanay at tatay, agad naman ako nagbihes ng pambahay. Nanood na nga muna kami ni Matel ng TV habang hinihintay si nanay na matapos sa pagluluto. Nang maghapunan na, doon na nagtanong si nanay tungkol sa trabaho ko. O anak, kumusta naman ang trabaho mo doon? Hindi ka ba masyadong pinahihirapan doon? Nay naman, kapag sabi ko naman pinahirapan, parang inaalila ako dun ah. Hindi naman po. Madali lang po yung trabaho. Saka kasama ko naman po si Isagani, kaya magaan lang po yung gawain. Alam mo din naman yung kakulitan nun.
Siyempre, hindi ako makakaramdam ng pagod kapag kasama ko yung damulag na yun. Mabuti naman kung ganun, anak. Pero kapag may problema ka doon, tumawag ka dito, ah. Nay, tay, pwede ko po ba kayo makausap mamaya pagkatapos natin kumain? Hindi po kasi maganda kung ngayon ko bubuksan yung topic na yun eh. Alam niyo na po, medyo ano po kasi. Naalala ko kasi yung kakaibang nangyari sa babuyan nung mga nakaraang araw. Nagkatinginan pa muna si nanay at tatay bago muling bumaling sa akin. Walang problema, anak. Sige lang, kumain ka muna at mamaya na lang natin pag-usapan ng tungkol dyan. Mukhang importante yan, ah. Mabuti na lang at hindi na nakiusyoso pa ang kapatid ko sa usapan namin ni nanay at tatay. Patingin-tingin lang siya sa amin, pero tuloy lang siya sa pagkain. Makulit kasi ang kapatid ko, kaya ipinagpasalamat ko na lang na hindi umandar ang pagkatsismosa niya ng mga sandaling yon. Pagkatapos nga namin kumain, pinapasok lang ni nanay si Matel sa kwarto nito bago nila ako kinausap. Umamin ka nga sa amin, anak. May problema ba sa trabaho mo? Ba't parang seryoso tong pag-uusapan natin? Kung trabaho lang po ang pag-uusapan, nay, tay, wala pong problema doon. May nangyari lang po kasing hindi normal sa baboyan eh. Mahirap pong ipaliwanag pero mahirap pong baliwalain. O ano namang ibig sabihin yan, anak? Nung ikalawang araw po kasi noon, may narinig akong tunog eh. Parang huni ng baboy, pero mabangis po eh. Tapos parang may kumakaskas sa pader ng bahay. Tapos yung sumunod na araw, mas malala pa po yung nangyari. Yung mga baboy po kasi nabutan namin kinabukasan, patay na. Ano ka mo? Bakit? Paano namang namatay, anak? Naku, baka sa inyo ibunto ng may-ari yung sisi. Hindi naman po, nay. Sa katsuhin yun ni Isigani. Alam nga namang hindi siya maniwala sa pamangkin niya. Ang pinagtataka ko lang po, wakwak yun siya ng mga inahing baboy. Tapos nawawala yung mga biik nila. Pati yung mga laman loob nagkalat din sa koral. Sus Mariosep naman, anak. Delikado naman pala sa lugar na yun. Ano kaya kung umalis ka na lang doon? Humanap ka na lang ng ibang trabaho. Tama ang nanay mo, anak. Delikado doon. Hindi ligtas para sa'yo magpatuloy doon. Isa pa, may hinala ako kung sino yung pumaslang sa baboy na yon. Palagay ko isang aswang ang dumali sa alagang baboy ninyo. Po? Teka. Aswang baka mo? Pero matagal nang walang gumagalang aswang dito ah. Hindi mo sigurado, mahal. Akala lang natin hindi natin sila nakakasalamuha. Pero ang totoo, nasa paligid lang sila. At alam mo naman tuso ang mga nilalang na gaya nila. Mapagkunwari at mapanlin lang. At base na rin sa kwento ni Marco, parang baboy yung huni. Malakas ang kutob ko na isa yung awok. Mga aswang na nagpapanggap bilang isang baboy. Pero maitim ang balat at balahibo. Parang baboy ramo pero di hamak mas malaki. Kapag nilapa ka no, siguradong katapusan mo na. Kung ganun, hindi na ako papayag na bumalik ka pa ron, anak. Baka mamaya ikaw pa ang mapahamak. Nay naman, alam niyo naman po yun lang yung trabahong tanggap ako. Kapag umalis pa ako dun, magiging pabigat na naman ako dito sa bahay kasi wala akong trabaho. Mag-iingat na lang po ako. Pareho silang napabuntong hininga. Hindi sila kaagad nakaimik at marahil ay tinimbang ang gagawing desisyon. Ilang sandali pa, hinawakan ni nanay ang kamay ni tatay saka ito tinanguan. Para bang ipinauubayan na sa padre di pamilya kung ano man ang magiging desisyon nito. Kung yun ang nais mo, anak, pero ipangako mong mag-iingat ka. Ayaw namin ng nanay mo na mapahamak ka. Hayaan mo, tuturuan na lamang kita ng mga dapat mong gawin para panlaban sa mga aswang kung sakali. Napangiti ako nang malaman ang desisyon ni tatay. Kilala ko kasi siyang istrikto at hindi basta-basta pumapayag. Lalo na kung alam niyang maaari namin itong ikapahamak. Kinabukasan, nagbanding lang kaming pamilya at naligo sa malapit na dagat. May dagat kasi sa amin na pwede lang lakarin. Yun nga lang,
Mahigit 20 minutos na lakaran pa yon. Nang sumapit ang 5:00 ng hapon, naghanda na ako para bumalik sa babuyan. Tinuruan ako ni tatay ng mga gagawin, sakaling makaharap ko nga ang aswang. Tinandaan ko ang mga bili ni tatay, saka nagpaalam na sa kanila. Gabi na nang makarating ako sa babuyan, at maaga rin akong nakatulog ng gabing yon. Dahil pagod sa biyahe, napahimbing na naman ang tulog ko. Kinaumagahan naman, nagising na lamang ako dahil sa mahihinang tapik sa braso ko. Pagmulat ko ay nalingunan ko si Isagani. Pre, 7:00 na. Di ka yata nakapag-alarm ngayon ah. Anak na. Ako, oo nga. Napabalikwas ako ng bangon saka dali-daling bumaba sa higaan. Dumiretso ako sa lababo saka nag-toothbrush at naghilamos. Mabilis ang naging pagkilos ko, kaya naman napatigil na lamang ako nang may marinig akong mahihinang pagtawa. Paglingon ko, naroon pala si Laika nakaupo sa harap ng lamesa. Laika? Teka, anong ginagawa mo dito? Di nagkakape. Masyado ka namang aligaga dyan. O eto, magkape ka na rin muna, pinagtimpla na kita. Hala, bakit naman? Nakakahiya naman. Pero sige, hindi ko tatanggihan yan. Ang daya naman. Buti pa si Marco pinagtimpla mo. Sus, tampo ka na niyan, Gani. Huwag kang mag-alala, ikaw pa rin ang best friend ko. Yun na nga ba yung masaklap eh. Na-stuck na ako sa friend zone. Wala na yata talaga akong magagawa para makalis dun ah. Awkward akong napainom ng kape dahil sa topic nila. Parang hindi kasi magandang marinig ko ang usapan nila. Kasi hanggang doon lang dapat yon sa pagitan nila. Ilang minuto ring namayani ang katahimikan sa buong bahay. At para mawala ang nakakailang na hangin, nilihis ko na lang ang usapan nang pareho na silang walang imik. Pero agad namang lumabas si Isagani saka nagsinde ng sigarilyo. Nag-almusal na ba kayo? Hindi pa nga eh. Maaga kasi akong pumunta dito para kunin yung karning in-order ko. Kaso ang sabi naman ni Gani, mamaya pa daw dadating yung magkakatay ng baboy. Ganun ba? O siya, dito ko na lang magagahan. Okay lang naman siguro kay Isagani, di ba? Kasi magkaibigan naman kayo. Wag na. Ayos lang yun. Saka baka hindi sumabay si Isagani kapag dito ko kumain. Halatang nagtatampo eh. Kaya nga pansin ko rin. O siya, sige na. Tapos na akong magkape. Lalabas na ako ah. Baka kasi kung anong isipin ni Gani mahirap na. O sige, Laika. Salamat sa pagtimpla ng kape ko ah. Naku, wala yun. Maaga pa lang nagpunta si Laika sa babuyan dahil magkakatay na naman ng baboy. Nagtataka lang ako dahil pwede namang hintayin yung magde-deliver ng karne sa palengke. Pero nag-aabala pa talaga siyang pumunta sa piggery. Ipinilig ko na lang ang ulo ko, saka nag-asikaso na para gawin ang trabaho ko. Pre, tayo pala mamaya magdi-deliver ng karne mamaya sa palengke ah. May sakit daw si Jano eh. O sige. Walang problema. Teka. Ganun ba talaga si Laika? Siya palagi yung kumukuha ng karne dito? Hindi naman. Minsan yung kuya niya yung kumukuha dito. Pero bakit mo na itanong? Kasi di ba pwede namang i-deliver na lang? Ganun talaga sila. Gusto kasi nila sariwa pa eh. Yung kakakatay lang talaga at hindi pa na ilalagay sa freezer. Ganun pala. Hindi na muling umimik si Isagani kaya naman ipinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko. Kinahapunan nga nun, inihatid na namin ang mga order na karne sa palengke. Nakita ko pa nga si Laika roon. Kumaway pa siya sa akin saka matamis na ngumiti. Gumanti rin ako ng ngiti saka binitbit na ang hindi kalakihang styrobox na may lamang karne papunta sa isa pa naming suki. Namalayan ko na lang na nasa tabi ko na siya nang tapikin niya ako sa braso. Uy Marco, ba't kayo nagdi-deliver? Ang sipag niyo naman. Oo may sakit daw si Jano. Kaya pala. Siya sige, tapusin mo muna yung trabaho mo. Tapos balik muna ako sa pwesto namin. Usap tayo mamaya ha.
Nakangiti akong tumango sa kanya saka bumalik na sa gawain ko. Nang mapansin kong nakatitig sa akin si Isagani. Babaliwalain ko na lang sana. Ang kaso, nanlilisik ang mga mata niya na para bang galit na galit. Simple akong umiwas ng tingin nang maalala kong nililigawan niya nga pala si Laika. At ayaw niyang may ibang aaligi dito. Pero malinis naman ang konsensya ko. At kailanman, hindi ko susulutin sa kanya si Laika. Kahit pa wala naman talagang susulutin dahil hindi niya pa naman nobya ang dalaga. Nang matapos kami sa pagde-deliver ng mga order, muli naman akong nilapitan ni Laika. Luminga pa ako para tingnan kung nasa paligid si Isagani. Nang makitang wala siya ay saka ko hinarap ang dalaga. Laika, may papakiusap sana ako sa'yo. Ha? Ano naman yun? Pwede bang huwag ka masyadong lumapit sa akin? Nagsiselo si Isagani. Siguro naman alam mo yung ibig kong sabihin. Ito naman? Akala ko naman kung ano na. Bakit naman siya magsiselos? Wala naman tayong ginagawa Kasi nga di ba nililigawan ka niya? Natural, babakurang ka nun. Ay naku Marco, kung alam mo lang kung ilang beses ko nang binasted yang si Gani. Kaibigan lang kasi talagang tingin ko sa kanya alangan namang pilitin ko ang sarili kong gustuhin siya kung hindi naman talaga, di ba? Sa bagay nga. Pero kasi iniiwasan ko talaga mag-away kami. Lalo na't sa kanila pa ako namamasukan. Kailangan ko pa naman tong trabahong to. Dahil ito lang yung tumanggap sa akin. Wala pa nga ako isang buwan dun tapos mapapaalis na ako ng dahil lang sa babae. Bakit naman? Palagay mo ba sisisantihin ka ni Mang Tonyo dahil lang sa selos ni Gani? Ano naman kinalaman nun sa trabaho mo? Wala naman, di ba? Ang trabaho, trabaho lang. Walang pakialamanan sa personal na buhay. Magkaiba yung dalawang yun, kaya duda akong paaalisin ka ni Mang Tonyo dahil lang hindi kayo magkasundo ni Gani. Yun na nga ikaw, kung ikaw yung amo, hayaan mo bang may alitan yung dalawang mong trabahador? Siyempre hindi, di ba? Kasi maapektuhan yung trabaho nila. Kaya ang siste, aalisin niya yung isa para hindi madamay ang negosyo niya. At dahil pamangkin ni Mantonio si Gani, at matagal na to nagtatrabaho sa kanya, ako yung patatalsikin nun sigurado. Natigilan si Laika dahil sa sinabi ko na marahil ay napapaisip. Napatango-tango na lamang siya nang mapagtantong may punto ang sinabi ko. Sa bagay, tama ka naman. Pero hindi naman siguro masama na makipagkaibigan ako sa'yo, di ba? Tsaka, ano bang pakialam niya kung... Ano ba, Marco? Kanina pa kita hinihintay sa labas Nakikipagchismisan ka pa talaga dyan? Pareho kaming napapitlag ni Laika nang biglang sumulpot si Isagani na nanlilisik ang mga mata. Batid kong galit siya hindi lang dahil sa tono ng pananalita niya, pero dahil sa paraan ng pagtawag niya sa pangalan ko. Kinabahan ako, pero nang tingnan ko si Laika ay nakakunot lang ang noo niya. Pasensya na pre. O sige Laika, una na kami O sige, Marco, Gani, ingat kayo Isang matalim na tingin pa ang ipinukol ni Gani kay Laika bago ito umalis ng walang paalam. Ako naman, tinanguan lang si Laika saka sumunod kay Isagani. Hanggang sa makauwi kami ay wala itong kibo at madilim ang ekspresyon sa muka. Hindi na lang ako nag-abala pang kausapin siya at ginawa na ang trabaho ko sa babuyan. Ako na rin ang nagluto ng hapunan namin. Ngunit nang maghahain na ako ng pagkain, bigla na lang siyang umalis sakay ng motor niya. Nagtaka ako, pero nagkibit-balikat na lang ako saka mag-isang kumain. Bago matulog ay inila ko na lang ang pinto dahil may susi naman si Isagani. Tunog ng alarm clock ang gumising sa akin kinabukasan. Papikit-pikit akong bumangon saka nag-unat ng mga braso bago bumaba sa deck. Napansin kong wala si Isagani sa kanyang higaan. Kaya naisip ko na lang na baka nasa labas na siya at nagkakape. Dumiretso ako sa lababo upang magmumog, saka kumuha ng tasa at nagtimpla na rin ng kape ko. Palabas na ako noon nang pagbukas ko ng pinto. May isang lalaking nakabulagta doon. Marumi ang kanyang itsura at suot,
Naanimoy lumangoy sa putikan o di kaya ay sumali sa karera ng paghuli ng biik. Ngunit kahit puno ng putik ang kanyang katawan, batid kong si Isagani yon. Halos mabitawan ko pa ang tasang hawak ko nang yumukod ako upang pulsuhan siya. Nang maramdaman kong pumipitik pa ang palapulsuhan niya, nakahinga ako ng maluwag. Agad ko naman siyang tinapik sa pisngi para gisingin. Pre? Isagani! Gising, pre! Hoy! Anak ng butik! Maligo kang baho mo! Sa lubluban talaga nakalabaw ikaw lumangoy! Hoy! Gising! Pre? Marco? Oh, ano? Tumayo ka muna dyan. Mamaya na tayo mag-usap. Maligo ka muna at napakabaho mo talaga. Para siyang lasing nagigewang-gewang habang naglalakad papunta sa bahay. Kaya naman hinila ko siya sa damit upang pigilan. Dahilan upang matapon ang kape mula sa tasang hawak ko. Hoy, sa banyo ka dumaretso. Ano ka ba? Magkakalat ka niya sa loob. Sige na. Lakad na sa banyo at hatiran kita ng tuwalya. Pagkatapos maligo ni Isagani, nakita ko ang mga galos sa mga braso at binti niya. Hindi ko tuloy napigilang mag-usisa tungkol sa nangyari kagabi. Tsaka, saan mo ba nakuha yung gasgas at galos mo, pre? Para kang hinabol na 10 toro dahil sa itsura mo tapos ngayon naman, ang dami mo sugat, oh. Nakita ko ang paglikot ng mga mata ni Isagani, saka ang sunod-sunod na paglunok niya ng laway. Napapalatak ako ng dila sa kakinuhanan siya ng tubig. Nanginginig din kasi ang mga kamay niya at para siyang natatakot sa kung ano. Oh, ito. Uminom ko muna ng mahimasmasang ka. Saan ka ba talaga galing, pre? Kasama ko si Laika kagabi. Tapos, biglang may kumalskos. Narinig ko. Parang tunog yun ng mabangis na baboy. Ano? Mabangis na baboy? Yung katulad na narinig ko nung nakaraan? Akala ko ba sabi mo guni-guni ko lang yun? Totoo pala talaga yun, pre. Lumabas siya mula sa talahiban. Pre, nakakatakot yung itsura niya. Itim na itim yung balat saka yung balahibo niya. Tapos mapupula pa yung mata. Saka matatalim yung mga pangil. Parang baboy rama yung itsura. Pero napakalaki niya. Malaki siya tapos nakakatakot. Sa palagay ko, pre, awok ang sumalakay sa inyo ni Laika. Pero teka, nasan si Laika? Huwag mo sabihin. Hindi ko alam. Baka nalapa na siya ng nilalang na yun. Naiwan ko siya ron eh. Saglit akong napatahimik. Nang mapagtagpi-tagpi ko ang mga nalaman ko mula kay Isagani, napatiimbagang ako. Umamin ka nga sa akin ni Sagani. Ayoko itong isipin dahil kaibigan kita. Pero anong ginawa niyo ni Laika sa isang masukal na lugar? Ngunit imbis na sumagot, bigla siyang tumayo at inihampas sa lamesa ang dalawa niyang kamay. Dahil sa gulat ay napatayo na rin ako ngunit dinuro niya ako. Hindi ko nagugustuhan ng tono mo, pre ah. Pinagbibintangan mo ba ako may ginawang kasamaan kay Laika? Ayoko mag-away tayo, pre. Pero sa'yo na nang galing mismo. Alam mo naman nahuhuli ang isda sa bibig, di ba? Tinatanong lang naman kita. Pasalamat ka, naawa ko sa'yo. Dahil kung hindi. Dahil ano? Dahil kung hindi ano? Umumang na ng suntok si Isagani ngunit naiwan sa ere ang kamao niya nang biglang pumasok sa bahay si Laika. Nanlilisik ang kanyang mga mata at mabilis na sinugod si Isagani. Lumagapak ang palad ni Laika sa kaliwang pisngi nito. Dahilan para mapabaling ang mukha nito sa kabilang direksyon. Kita ko ang pagbakas ng kamay ni Laika sa pisngi ni Isagani. Nasapo na lamang nito ang ngayoy namumula na niyang pisngi. Saka bumaling kay Laika na mahinang umiiyak habang nakatitig pa rin sa kanya. Nakita ko ang pagkataranta sa mukha ng kaibigan ko. Habang matamang nakatingin sa kaharap. Para bang hindi makapaniwala na nasa harap niya ngayon si Laika. Laika? Paanong? Hayop ka, Isagani! Pinagkatiwalaan kita!
Kinaibigan kita kasi akala ko mabuti kang tao. Pero may tinatago ka rin palang kademonyohan dyan sa katawan mo. Hindi maaari. Paano ka nakaligtas? Bakit? Ano bang dapat mong asahan? Napatay na ako? Pasensya ka na, Isagani. Hindi ako kasing duwag mo. Gagawa ka na nga lang ng kasalanan, hindi mo pa napanindigan? Hindi mo ba inakalang may mas halimaw pa kaysa sayo? Natatakot na napasulyap sa akin si Isagani. Saka muling bumaling kay Laika. Nagpasalit-salit ang tingin nito sa amin na tila ba may iniisip. Hanggang sa nagulat na lang ako nang bigla akong kwelyuhan ni Isagani. Nalalaki ang mga mata niya habang nakatutok ang mga ito sa akin. Ginagago mo ba ako, Marco? Ikaw ang amok! Sinulakay mo ako para mailigtas mo si Laika! Umamin ka! Ano? Anong ako? Paano naman ako nag-iawok? Huminahod ka nga, pre. Wala akong aminin sa'yo kasi hindi ako aswang. Ano ba? Isagani, bitawan mo si Marco! Ano ba? Nababaliw ka na ba talaga? Paano mo may papaliwanag na nakabalik dito ng buhay si Laika? Ha? Niwala siya kagalos-galos oh! Sa bangis ng awok na yun, siguradong mapapatay nun si Laika. Pero paano nakaligtas siya? Sige nga, ipaliwanag mo na mabuti! Ano ba, Isagani? Bitawan mo si Marco! Oo, hindi ka magsasalita ah. Pwes itong sayo! Tila nabingi ako nang suntukin ako ni Isagani sa panga. Sumadsad ako sa sahig at maya-maya pa. Nakaramdam naman ako ng isang malakas na suntok sa aking sikmura. Wala akong magawa kundi mapapikit dahil sa sakit. Nagsisimula na ring magdilim ang paningin ko. Tama na yan! Tama na yan pakiusap! Ano ba? Mang Tonyo! Mang Tonyo, tulong! Kane! Ano ba nangyari dito? Marco! Nako, nalintikan na! Tanging nag-aalalang boses na lamang ni Laika at Mang Tonyo ang narinig ko. Bago ako tuluyang panawa ng ulirat. Pagmulat ko ng aking mga mata, mukha ng isang magandang babae ang bumungad sa akin. Marco, buti naman gising ka na. Ano? Nasa langit na ba ako? Loko-loko ka rin, no? Nabugbog ka na nga't lahat, nagagawa mo pa rin magbiro. Panira ka naman ng moment eh. Di ba pwedeng makisakay ka na lang? Oo, yan ang gusto mong isagot ko sa'yo. Hindi pa pero munti ka na, ganon. Eh parang namang gusto mo na akong mamatay niyan ah. Siyempre, ayoko. Iligawan mo pa nga ako eh. Ha? May sinasabi ka, Laika? Ang sabi ko, pakilinisan niyang tenga mo. Ang daming tutuling lumalabas kanina nung sinuntukan ni Gani eh. Pwede namang magpasuntok ka na lang ulit sa kanya, tapos sa kabila naman. Nangaasar ka pa talaga eh, no? Pero teka, nasa si Gani? Ayun, naglilinis ng koral. Siya tuloy mag-isa yung gumawa ng trabaho niyo. Loko-loko kasi eh. Buti na nga lang dumating si Mang Tonyo. Dahil kung hindi sana maaawat si Isagani sa pagbugbog sa'yo. Ay nako, ano ba kasing pumasok sa utak ng mokong na yun at pinagbintangan ako? Aswang? Sa gwapo ko to? Ano? Gwapo? Saan banda? Sa mukha? Sa pa ba? Ay, sorry, hindi ko nakita ah. Baka nahulog kasi nung nasa paka ni Gani. Lo, ginawa pa nga maskara. Loko-loko ka kasi eh. Hindi ko alam na may pagkamayabang ka rin pala. Eh bakit hindi kung may pagyayabang naman? Ay, ehon ko sa'yo. Kumain ka na nga lang. Tanghali na o, gutom lang yan. Oo nga eh. Tsaka sakto. Gutom na nga yung mga dragon ko sa tiyan eh. Alam bang ulam? Adobo sa pinya. Kumain ka ng marami ha. Ako nagluto niyan. Uy, nagpa-practice. Practice naman ng ano. Bilang isang kulirang asawa. Pasimple akong napangiti nang makita ang pamumula ng mga pisngi ni Laika. Ako naman, lumakad na sa lamesa upang kumain at tikman ang luto niya. Oo, aaminin kong masarap yon at pasadong-pasado sa panlasa ko. Kaya naman hindi ko na malayang nakadalawang pinggan na pala ako ng kanin. Sakto namang pagkatapos kong kumain.
naulinigan kong nag-uusap sa di kalayuan sina Isagani at Mang Tonyo. Hayaan mo muna dito si Marco. Ikaw na lang ang magbigay. Kung di lang talaga malaki ang utang na loob ko sa inyo. Nagsisisi tuloy ako na siya pa inaya ako magtrabaho dito. Ako pa tuloy yung nawalan. Hayaan mo na. Sige na, makipag-ayos ka na. Babae lang yan. Marami pa naman diyang iba gani. Makikita mo, may taong mas nababagay para sa'yo. Hindi naman kasi ang hinahanap. Kusa yan darating ko talagang nilaan para sa'yo. Kung sa bagay ay may punto naman si Mang Tonyo. Ang pag-ibig, hindi hinahanap at mas lalong hindi pinipilit. Kung para sa'yo talaga. At malalaman mo lang na siya na kapag pareho na ang tibok ng puso niyong dalawa. Hindi humingi ng tawad sa akin si Isagani sa ginawa niyang pambubugbog sa akin ng araw na yon. Hindi niya rin ako masyadong pinapansin pero hinayaan ko na lang siya. Naisip kong palipasin na muna ang galit niya sa akin. Kinabukasan, kami ulit ang nag-deliver ng karne sa palengke. Habang nagbababa ng mga styrobox, ay hindi ko naiwasang marinig ang usapan ni Laika at ng matandang babaeng customer niya. Nako, delikado na talaga ang panahon ngayon, ano? Nabalitaan mo ba yung nangyari dun sa binatang nakita sa poblasyon? Oo nga po, Lola. Nakita ko rin kanina nung papunta ako dito. Ang sabi nga po ng mga pulis, may 8 oras na daw po yung patay. Abay, nakakatakot. Nakita mo ba ang itsura ng biktima? Wak-wak ang tiyan tapos nagkalat yung mga lamang loob. Abay, kawawa naman ang binatang yon. Pang-ilan na nga ba siya sa mga naging biktima ng mga karumal-dumal na pagpatay dito sa baryo natin? Parang hindi ko na mabilang sa daliri. Yun nga po eh. Kaya kayo po mag-iingat po kayo lagi ha. Lalo't hindi namimili ng bibiktimahin yung halang na bitukang nilalang na yun. Abay, ikaw rin, iha. Napakaganda mo pa naman. Lola naman eh. Nambola pa talaga. Napaisip ako ng malalim sa mga haka-haka nilang yon. Dahil kung mabangis na hayop nga ang may gawa, bakit sa gabi lang sila umaatake? Kagaya na lang sa nangyari doon sa mga inahing baboy ni Mang Tonyo. Naputol ang pag-iisip ko nang batiin ako ni Laika suot ang matamis at malapad niyang ngiti. Mukhang seryosong-seryoso ka. Kanino ko pa napapansin na parang lutang ka? Ah, wala. Bakit? May kailangan ka? Meron. Oh, Ano? Aanin ko naman yung cellphone mo. May cellphone ako, no? kaya nga. Kaya nga hihingiin ko yung number mo eh. Ha? Sige na, pakisave na lang yung number mo. Nang hindi pa rin ako gumalaw ay mabilis niyang kinuha ang cellphone ko mula sa bulsa ng pantalon ko. Agad ako napapitlag dahil para bang may nagising sa katauhan ko. Siyempre babae siya, tapos ipapasok niya lang bigla ang kamay niya sa pantalon ko. Hindi ko tuloy magawang tumingin ng diretso sa kanya, habang siya ay nakangisi lang sa akin. Hoy, ikaw chancing ka na Hoy, anong chancing ka dyan? O ayan na, ako na yung nag-type ng number ko sa cellphone mo. Naka-speed dial na rin yan. Tawagan mo ako kapag may emergency Pagkasabi niya noon ay umalis na siya para bumalik sa pwesto nila. Siya lang kasi ang tao ron at wala ang kuya niya. Ibinalik ko na lamang ang cellphone sa bulsa ko, kahit pa nagtataka sa mga ikinikilos ni Laika. Hindi ko na rin siya muling nakausap pa bago kami umuwi ni Isagani dahil sa dami ng customer na bumibili sa kanya. Maaga ulit akong natulog ng gabing yon. Ngunit nagising na naman ako dahil sa pamilyar na tunog na narinig ko dati. Tiningnan ko ang oras sa cellphone ko at 2:00 na ng madaling araw. Pakiramdam ko ay nanuyo ang lalamunan ko at nanindig ang mga balahibo ko. Sa isiping isang aswang ang nasa labas ng bahay. Muling kinakaskas ang pader na para bang gusto niyang butasin para makapasok siya. Ilang sandali pa, tumigil na ang mga angil at pagkaskas. Ngunit napamulagat naman ako
nang marinig ang iyak ng mga baboy. Kaya naman taranta akong bumaba sa higaan ko. Pre, gising. Hoy, anak ng pating naman oh. Gising. Oo. Ano ba, Marco? Inaantok pa ako eh. Istorbo naman to. Gising nga. Umiiyak na naman yung baboy oh. Ang putik naman oh. Ayun oh. Hayaan mo na lang. Baka may palaka na nakapasok sa kulungan nila kaya nagambala yung tulog nila. Titigil din yung mga yan. Tulog na tayo. Gabi pa oh. Lang yan naman eh. Mayayari tayo nito kay Mang Tonyo kapag nilapan na naman yun ng aswang. Wala yun. Ano ka ba? Matulog ka na. Hindi ko alam kung natatakot lang ba si Isagani kaya ayaw niya akong samahan para tingnan ang mga baboy. Pero malakas talaga ang kutob kung may kung sino o ano ang naroon na gumagambala sa mga hayop. Noon ko naalala ang mga pabaon ni nanay at tatay sa akin ng mga pangontra. Kinuha ko ang isang supot ng asin at ilang ulo ng bawang habang ang buntot pagi naman ay inipit ko sa shorts ko sa tagiliran. Hindi na ako gumamit ng flashlight para hindi makaagaw ng pansin ng nilalang na nasa labas. Maingat at marahan kong binuksan ang pinto. Nang masanay ang paningin ko sa dilim, dahan-dahan akong naglakad papunta sa baboyan. Hindi na ako nagsuot ng tsinelas para siguradong walang ingay ang paglalakad ko. Nang marating ko ang baboyan, tumambad sa aking harapan ang figura ng isang malaking halimaw. Para siyang may kinakain base sa tunog na naririnig ko mula sa kanya. Muntikan pa akong mapamura ng malakas nang may tumilamsik na malansang likido sa mukha ko. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko para gulatin ang aswang. Pero bigla akong napasigaw nang pagtuto ko ng ilaw sa nilalang. Nakabaling na ito sa akin. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata habang may bituka pang nakalawit sa mga pangil nito. Gumapang ang kilabot sa buo kong katawan, lalo na nang tuluyan na itong humarap sa akin. Aswang! Huwag kang lalapit! Talimal ka! Binato ko sa kanya ang hawak kong bawang, ngunit naiilagan niya ito. Nang isa na lang ang matira sa bawang, pinagpira-piraso ko ito, saka sabay-sabay na inihagi sa aswang. Doon na siya napaangil dahil halos karamihan sa bawang. Tumama sa katawan niya. Akmang lalapit na siya sa akin nang dumakot ako ng asin, saka agad na isinaboy sa kanya. Mas lumakas ang angil niya kaya naman muli akong dumakot at isinaboy ulit ito. Walang yakang bata ka! Papatay kita! Ang tagal ko nagtimpi sa'yo! Ngayon, wala ka nakawala! Natigilan ako nang magsalita siya. Bagaman mas lumalim ang boses niya, alam ko kung sino ang may-ari ng boses na yon at hindi ako maaring magkamali. Mang Tonyo? Ikaw yung awok? Oo, iyo. Ako nga. At dahil alam mo na ang sikreto ko, oras na para ikaw naman ang kainin ko! Huwag kang lalapit, halimaw ka! Diyan ka lang! Pasensya ka na, bata. Kailangan ko na isang masarap na putahe ngayon. Papalapit na siya sa akin kaya naman pinindot ko ang speed dial sa cellphone ko para tawagan si Laika. Alam kong walang magagawa ang isang tulad niya sa mga ganitong sitwasyon. Lalo't babae siya. Pero kailangan ko ang tulong niya. Laika, tulungan mo ako! Humingi ka ng tulong sa mga tao! May aswang lang umahabol sa akin! Walang nagsasalita sa kabilang linya at agad itong naputol. Kaya naman wala na akong nagawa kundi mapadasal na lamang habang patuloy na sinasabuyan ng asin ang aswang. Nang maubos ang asin, inilabas ko ang buntot page saka iniumang sa harap niya. Huwag kang magkakamali lumapit! Kung hindi, sasakaling kita gamit itong buntot pagi! At sa tingin mo, matatakot mo ako niyan, ha? Bago ko pa man maihampas sa kanya ang buntot page, nasipa niya na ako sa ulo.
Naramdaman ko na lang ang pagtama ng noo ko sa kanto ng koral. Kaya naman ang madilim na paligid, mas lalo pang dumilim. Ngunit isang figura ang biglang sumugod kay Mang Tonyo. Ikaw na naman! Kahit kailan talaga, panira ka talaga! Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang aswang na sumugod sa akin kagabi? Nasugatan kita sa likod, Mang Tonyo! Kaya alam kong ikaw ang awak na tinutugis ko! Nagpapatawa ka ba, Iya? Ikaw, na tulad ko isang aswang tutugisin ako? At bakit? Akala mo ba matatakpan nun ang katotohanan? Kahit pa iligtas mo ang mga tao, hindi ka pa rin kikilalanin lalo na kapag nalaman nila ang pagkatao mo! Sabihin mo yan sa baluktot mong pag-iisip! Tama lang sa tatapusin na natin to! Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Bukod sa madilim ay nahihilo pa ako dahil sa pagkakauntog ko. Ang nakikita ko lang, ang figura ng dalawang nilalang na nagpapambuno at nagtatagisan ng lakas. Maging ang boses ng isang nilalang, pamilyar din sa akin. Isang angil ang umalingaw sa katahimikan ng gabi. At narinig ko na lamang ang isang babae na nagsasalita sa tabi ko. Marco? Marco, ayos ka lang? Halika na. Dadalhin muna kita sa loob ng bahay. Baka kasi kung mapano ka dito. Laika? Laika, ikaw yan? Oo, Marco, ako nga. Pinatayo niya ako sa kainakay palabas sa babuyan. Ngunit napabitaw ako nang biglang may humaklit sa kanya. Laika! Aray! Buisit ka talaga, matanda ka! Sa tulong ng liwanag ng bilog na buwan, nakita ko ang isang nilalang nakaboses ni Laika. Nakasalampak sa tabi ng puno ng mahogany. Mahaba ang itim na itim nitong buhok. May mahahabang pangil at may malaking pakpak na katulad ng paniki. Lumukob ang kakaibang takot sa buong pagkatao ko sa hindi ko malaman na dahilan. Laika? Pumasok ka na sa bahay, Marco. Bilisan mo. Ako nang bahala sa matandang animal na to. Pero paano ka? Huwag mo na akong alalahanin. Iligtas mo sarili mo. Walang yakang babae ka! Aagawan mo pa ako ng pagkain! Muling sinugod ni Mang Tonyo si Laika. At dahil mas malaki si Mang Tonyo, nahirapan si Laika sa pakikipaglaban sa kanya. Kahit alam kong aswang si Laika, nakaramdam pa rin ako ng pag-aalala para sa kaligtasan niya. Kaya naman nang akmang ibabaon na ni Mang Tonyo ang mahahaba niyang kuko sa tiyan ni Laika, mabilis ko siyang dinaluhong at malakas na hinataw ng buntot pagi sa kanyang likod. Napahiyaw siya dahil sa ginawa ko. Kaya naman sinamantala ni Laika ang pagkakataong nasasaktan pa ang awok. At gamit ang kanyang mahahaba at matitilos na mga kuko, hinaklit niya ang lalamunan nito. Pagkatapos ay ibinaon niya ang kanyang kamay sa tiyan ng matanda. Dahilan para mapasok ito ng itim at masangsang na likido. Nang bitiwan ni Laika ang matanda, naghihingalo na ito at hindi rin nagtagal. Tuluyan ng nalagutan ng hininga. Agad kong dinaluhan si Laika at nakita kong unti-unti na siyang bumabalik sa anyong tao niya. Laika? Laika, ayos ka lang ba? Oo, Marco. Ayos lang ako. Ikaw ba? Teka, nagdudugo yung noo mo. Ayos lang yan. Malayo sa bituka. Hindi ko na malayang ilang oras din pala kaming nakipagbuno sa awok. Hinintay lang namin na sumikat ang araw habang nakaupo sa damuhan. Sumandal ako sa puno ng mahogany, habang si Laika naman ay nakasandal sa dibdib ko. Nang tumama na ang sikat ng araw sa katawan ng awok, unti-unti itong nasunog hanggang sa maging abo. Ngayon, sige, pwede ka nang magtanong. Napabuga ako ng hininga dahil sa sinabi niya. Hanggang ng mga oras na yun kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na aswang siya. Aswang ka, Laika? Tsaka, kaya hindi ka ba nalapa na awok dati kasi nilabanan mo siya? Kahit obvious naman na at nakita mo na ako sa anyong aswang, oo, aswang nga ako.
Isa akong bangkilan. At oo, yung awok na lumusob sa amin yung nakaraang gabi, si Mang Tonyo yun. Kaya nga hindi niya hinabol si Isagani kasi ako yung balak niyang biktimahin nun. Ang kaso, hindi niya naman alam na bangkilan ako. Kahapon ko lang din naman nalaman na siya pala yung awok nung mapansin ko yung sugat sa likuran niya dahil nga sa kalmot ko. Siya rin pala yung awok na nambibiktima dito sa baryo, yung matagal na naming tinutugis. Pero, paano natin to sasabihin kay Gani? Alam ko na. Napalingon ako nang marinig ang sinabi ni Isagani at nakita ko siyang nakatayo sa gawing likuran ko. Alam ko na aswang si Laika dahil sinabi niya sa akin kahapon habang tulog ka. Pasensya na pre Nagpadala ako sa emosyon ko. Hindi ako nag-isip na maayos at basta-basta na lang kita sinaktan. Si Mang Tonyo, Hindi ko naman alam na isa siyang awok Pero may magagawa pa ba ako kung napatay niyo na siya? Mahal ko si Chong Tonyo. Ang kaso, may malaki siyang kasalanan. Mga krimen. Kaya kailangan niya yung pagbayaran. At para sa akin, mas mabuti nang mamatay siya kaysa naman sa ipagpatuloy niya yung pambibiktima ng mga inosenteng tao. Ayoko na makagawa pa siya ulit ng kasalanan. Pero teka. Saglit lang May kukunin lang ako sa loob. Huwag kayong gagalaw. Saglit na pumasok si Isagani sa bahay at paglabas niya, may dala na siyang cellphone. Itinutok niya yun sa amin saka kinuhanan kami ng litrato. Nox naman Parang magjowa lang Noon ko lang naalala na nakasandal pala sa dibdib ko si Laika. Napatighim naman ako dahil sa pagkapahiya. Pero si Laika, nagpatay mali siya lang at mas yumaka pa nga sa akin. Uy, kayong dalawa. Tumayo na kayo dyan at baka kainin pa kayo ng langgam dahil sa sobrang tamis nyo. loko, ang alat nga namin dahil sa pawis Lihim akong nagpasalamat dahil nagkaayos na kami ni Isagani. Nagsimula na rin akong manligaw kay Laika ng mga sumunod na araw. At 1 buwan lang ang itinagal nun dahil sinagot na rin naman niya ako kaagad. Sa ngayon po ay si Isagani na ang namamahala sa babuyan. At ako naman, nagtatrabaho pa rin doon. Kasal na rin kami ni Laika at may isang anak na. Hanggang ngayon, sa tuwing naaalala ko ang mga pinagdaanan namin ni Isagani, napapangiti na lang ako. Itinuring ko yung isang pagsubok sa pagkakaibigan naming dalawa. At tungkol naman kay Mang Tonyo, inilihim namin ang totoo niyang pagkatao, na isang awok ang may-ari ng babuyan. Inilibing na namin ang katotohanan yun sa hukay kasama ng abo niya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. More power po sa inyong 3 channels.